Ngayon sa ating pong pangunahing balita, handa po si Pangulong Marcos Jr. na ilabas ang kopya po ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. At ayon po sa palasyo, mismong si Pangulong Marcos daw ang nagsabi na handa siyang ilabas ang kanyang SALN. Pero isa sa publiko nila ito alinsunod raw sa guidelines ng Ombudsman para hindi magamit sa paninira o pamumulitika. Una nga po nagdaos ng pulong ang mga miyembro po ng gabinete para pag-usapan din ang paglalabas po ng kanilang mga SALN. Gaya po ng Pangulo, niliwanag po ng Malacanang na ilalabas din nila ang mga ito alinsunod sa guidelines. Samantala, iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa DPWH na pababain ang presyo ng construction materials. Ayon po sa Pangulong Marcos, dapat tapyasan ng hanggang 50% ang presyo ng mga materyales. Hindi raw tugma ang halaga ng mga ito sa kasalukuyang presyo sa merkado. Ayon pa sa Pangulo, nasa 45 billion pesos ang matitipid ng gobyerno kapag nagbawas ng presyo. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na gumugulong na ang kanilang review sa presyo ng construction materials. I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH na in-announce ng Pangulo ngayon. In fact, nagsimula na tayo several weeks ago sa pagre-review at pag-benchmark ng mga presyo. At tama po ang Pangulo. No? Marami po dito talagang ang layo ng presyo sa merkado. Baka mas maganda bawasan 50% miyembro ng proponents kaya. Baka tayo makatipid. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Posible daw pong sa kulungan magpapasko ang ilang sangkot sa flood control scandal ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sa isa pong panayam, sinabi po ni Dizon na siya kumpiyansa sa mga ebidensya ng mga kasong isinampa ng DPWH sa Ombudsman. Kabilang sa mga kinasuhan po ng graft at malversation of funds ang mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pati na rin po ang mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya. Ito na ang pangalawa pong batch ng mga kasong isinampa ng DPWH. Kaugnay pa rin po ng mga umano'y substandard at ghost flood control projects. Kapansin-pansin nga po na wala pa ditong mga proponents na nasasampahan ng kaukulang demanda sa Ombudsman. Samantala, lumabas naman po sa isang survey na karamihan sa mga Pinoy ang ayaw na magkaroon ng kudeta dito po sa ating bansa. Base nga sa survey ng Octa Research na isinagawa noong Setyembre, 70% ng mga respondent na Pinoy ang ayaw ng military intervention o pag-aaklas ng mga sundalo sa gobyerno. 5% lang ang pabor habang 22% ang hindi naman makapagdesisyon. Pinakamaraming tutuloy mula sa Mindanao na sinundan po ng Metro Manila, Visayas at Balance Luzon. Isinagawa po ang survey noong September 25 hanggang 30 sa 1,200 adult respondents na may plus-minus 3% margin of error. Sa ilang pang tampok na balita, umarangkada po ang 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan dumalo rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Una po sa kanilang naging agenda ang pagdeklara sa Timor-Leste bilang opisyal na pong bahagi o miyembro ng ASEAN. Kasama ang ilang pang-ASEAN leaders, nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang deklarasyon po na ganap ng miyembro ng ASEAN ng Timor-Leste. Ito nga po'y matapos ang higit na isang dekadang panunuyo sa mga ASEAN member state. Nilagdaan din po ang peace agreement sa pagitan po ng Thailand at Cambodia matapos nga pong mamagitan sa kanila si US President Donald Trump. Sa sideline po ng ASEAN, nagkaroon din po ng sunod-sunod na mga bilateral meeting si Pangulong Jr. sa mga leader po ng Cambodia, Canada, United Nations at maraming iba pa. Tatayong susunod pong chairman ng ASEAN sa 2026 ang Pilipinas, kaya nangako po si Pangulong Jr. na isusulong ng Pilipinas ang mga praktikal at makabuluhang agenda sa susunod na taon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!